Bukod po sa bayan ng Maribohok, kabilang din po ang bayan ng Loon sa lubhang na pinsala ng lindol sa Bohol. Ilan sa mga residenteng nakausap ng PTV News Team ay nakaramdam pa rin ng takot matapos ang malakas na pagyanig. Nagpapatuloy naman po ang pagtatanggal ng gumuhong pader at istruktura para ma-recover ang mga natabunan. Nagbabalik muli ang aming kasama, si Waywaya Macalma. Mula Maribohok ay sunod na pinuntahan ng news team ang Loon, Bohol na kung saan parami ang aming nadatnan ng mga sirang kalsada at mga gumuhong bahay at eskwelahan. Ayon sa mga residenteng aming nakausap, ilang minuto ang nakalipas matapos ang malakas na lindol ay umapaw bigla ang tubig sa dagat sa barangay Basdaku, Loon. Umabot ng 2 metro ang tubig na umapaw at umabot pa hanggang sa eskwelahan na gumuho rin. Malayo pa lang ay tanaw mo na kung gaano kalaki ang epekto sa mga residente ang lindol. Dito na tumambad sa amin ang Our Lady of Light Church na akala mo ay isang factory ng mga bato dahil wala nang natira maski isang poste. Mismong lumapit sa amin si Aling Rosario Mijares na ilang araw nang walang ligo at walang matinong tulog dahil sa nararamdamang aftershocks. Anya, akala niya ito na ang katapusan niya nang maranasan niyang parang tumatalon ang lupa habang lumilindol. Akala namin katapusan na naming lahat. Tapos yung nung araw-araw laging may lumilindol. Tulad kanina, lumakas na naman. Naglindol na naman kanina ng malakas. Huwag ko kung ano nang nangyari doon sa baryo namin. Baka mawala na yung baryo namin. Anak ko, tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta paglabas ko, pagkahinto na ng lindol, lumabas ako. Hinanap ko yung anak ko. Tapos nandito na kami sa plaza nagkita. Tapos lahat na tao hindi alam kung anong gagawin. Wala kaming bitbit na kahit ano lang. Yung ano lang suot namin sa katawan, yun lang ang dala namin. Basta yung dala ko, yung Santo Niño ko. At lahat ng mga tao nakapaa nila. Hindi namin alam kung anong gagawin namin, kung saan kami pupunta. Tapos pagdating namin dito, ito na nakita namin na wala na yung simbahan na dapat dito kami magsisilong. Dumating mula Maynila ang MMDA Rescue Team sa Loon na kung saan mano-mano nilang tinatanggal ang mga guho upang makuha ang mga taong natrap sa loob ng simbahan. Ang Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital na isa sa mga matinding nasalanta ng lindol ay gumawa ng pansamantalang ospital sa gitna ng isang open field dahil ang kanilang ospital ay sirang-sira na at hindi na mapakinabangan. Isa lang si Rolando Lahera sa mga pasyente ng Loon Hospital na walang magawa kundi magpagaling dahil sa mga natamong sugat matapos matabunan ng pader ang kanyang paa. Dito na ko nagkubre sa kwarto ng aking anak. Mamaya bumagsak bigla ang mga haloblak sa likuran ko, sa ulak sa likuran ko. Hindi na ko makahinga. Masyado. Sumigaw ako sa asawa ko nga, tulong. Marami ng dugo ang lumabas sa aking ulo. Ayon kay Marcelino Digal, noong araw ng Martes, mahigit sa 100 ang kanilang naging pasyente. Pero dahil sa tindi ng kanilang mga natamong sugat, ay kinailangang ilipat sa Tagbilaran Hospital ang ilan. Karamihan rin sa mga natatanggap na inirereklamo ng mga residente ay ang hypertension. Sinubukan namin talaga na gagawa ng paraan para matutulungan namin yung mga nasalanta. This time we are trying to transport patients going to Tagbilaran for further treatment. Ano pong sakit yung mga meron Actually, they are all injured. Nabalian ng buto, may mga sugat, bruises, open wounds, fractures with open wounds. So, lahat sila dahil kailangan ng operations. Ang bayan ng Loon ang pinakamalaking naitalang nasawi dahil itong bayan na ito ay malapit lang sa epicenter ng lindol. Ang simbahan na ito ay naging bundok na ng tipak na bato. Ito ring simbahan na to ang pinakamalaking simbahan sa buong isla ng Bohol. Pinaniniwala ang 8 katao ang natabunan ng guho. Kaya naman sa kabila nito, dito pa rin sumasandal ang mga Boholanos makabangon lang
sa trahedyang ito. Mula Loon, Bohol, ako si Waywaya Makalma para sa Telebisyon ng Bayan.